rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre ko akong tatanungin ninyo sa awa ng Diyos, okay na okay naman. So medyo parang nagiging better na rin yung tuhod ko, nalalakad ko na siya pero hindi ko pa siya may hakbang sa hagdanan. Mahirap pwersahin, di ba? So, yun. So, unti-unti. Pero nakikita ko naman yung improvement. Talagang ramdam ko na okay na siya, miski papano. Kumpara doon sa mga unang araw na talagang naramdaman natin yung sakit, yung alam mo yun, yung parang hindi ka komportable kasi may nararamdaman ka. Pero ngayon, okay na. Nagiging komportable na ako ng bonggang-bongga. So, yan. So, nakaidlip ako, nakakaloka. Kararating lang kasi namin ni Nu galing doon sa sa labas kasi nag-dinner kami kasi nga birthday nga niya. Pagkatapos, ayun, pag-uwi ko, nag-shower ako tapos natulog ako. So, yun. Kasi siguro yung pagod, kagabi kasi anong oras na rin ako natulog, late na. Gawa nga hinintay namin yung salubong ng birthday niya kasi ganun dito, di ba? Anyway, so ayan, may chika ako doon sa Pinoy Big Brother, Gen 11. Si Bricks, so, kung nanonood kayo, si Bricks nag-come out. Nakakaloka. Kasi parang yung pagka-come out niya, yung alam mo yun, yung parang inisa-isa niya yung mga tao doon sa loob ng bahay ni Kuya. Tapos sinabi niya, I'm a gay man. Alam mo yun? Nawindang ako. Parang hindi naman naman kailangan ganun eh. Kumbaga para sa akin kung magka-come out ka, kung tinatanong ka, halimbawa, tinanong ka, gay ka ba? Eh, sagutin mo, yes, oo. Pero kung wala naman nagtatanong, Diyos ko, para i-come out mo na isa-isa na parang, hello, I'm a gay man. Hi, I'm a gay man. Parang ano ba? Di ba? Nakakaloka. Wala namang problema sa pagiging gay. Hindi siya big deal. Yes, yung iba medyo tinatago nila kasi natatakot nga sila. Closet kung tawagin. Ayun, natatakot silang ilabas. Natatakot silang mahusgahan. Pero, ako para sa akin sa totoo lang, kung ang family mo ay talagang kumbaga parang feeling ko sila pa nga yung unang-unang makakaunawa eh. Sa akin nga noon, hindi naman pinag-uusapan sa pamilya namin eh. Basta alam na nila yun, given na yun. And then, full of support, love, and care ang naramdaman ko sa bawat isa sa mga membro ng pamilya ko. So, wala naman akong naging problema. Kahit sa mga kapitbahay namin, hindi naman nila ako binabastos, mahal naman nila ako. So, hindi big deal yon. Kaya lang nagiging issue yan minsan kasi, alam mo yun, sobrang takot na takot ka mag-come out. Takot na takot kang aminin sa sarili mo. So, ikaw kasi mismo, takot ka dun sa sarili mo na mahusgahan ka. Pero, iniisip mo lang yun. Hindi naman yan yung parang, yung iba siguro, may mga na-experience na uhusgahan sila. Ba't mo iintindihin yung iisipin at sasabihin sa'yo ng ibang tao? Isipin mo yung sarili mo, di ba? So, yun. So, basta happy ka at enjoy ka at proud ka sa sarili mo, walang problema. So, yan. Ganon. So, eto nga, ang chika natin today, it's about sa ating kapitbahay na Indonesia. So, yun. So, kasi feeling powerhouse sila, charot. So, ito na, nag-start na nga yung screening ng, ng Miss Indonesia Universe. So, medyo late na rin sila, no? Kasi, kung iisipin mo, parang, kailan ba sila magpapapageant sa isang buwan? So, parang konti lang din yung magiging preparasyon nung mananalo. But, in fairness naman sa kanila, medyo pakitang gilas naman yung mga front runner nila na nag-audition dito at pinag-uusapan nga sa social media si Vina, si Pisa, at Nadja and Karen. So, yun. So, mga Inglesera. Charot. So, yun. Ako para sa akin, si Vina kasi, di ba, nung nakaraan taon pa to. So, parang sa kanilang apat, mas type ko yung beauty ni Vina.
Alam mo yon. Kasi iba yung dating niya. Either na alam mo na naritokada na siya, pero panalo yung beauty. Kumbaga parang, kung siya yung ipapanalo ng Indonesia, parang feeling ko makakasabay talaga siya doon sa labanan. Oo. More than dito sa isa pang pinupush nila, yung Nadia. Yung Nadia, parang feeling ko kapag pinanalo nila to, ang magiging dating, parang feeling ko El Tocuyo sila. Kasi parang yung appealing niya, hindi beauty queen. Kumbaga parang pwede siguro artista, komedyante naman to, saka artista nga, di ba? So, parang dapat focus na lang siya doon. Pag dinala mo kasi yung beauty niya sa Miss Universe, parang feeling ko hindi mapapansin. Mas mapapansin yung beauty nung Vina, di ba? And then, doon naman sa Karen, very ordinaryo lang din. So yes, magaling kumuda, pero kasi yung last time na magaling kumuda na Indonesian na nilaban nila sa Miss Universe, si Federica, di ba? So si Federica naman, miski papano talaga, may beauty. Yung beauty niya, may may charm eh. So maraming may gustong Pinoy kay Federica noon. At talagang sabi nga noon, kung ito ang mananalo Miss Universe noong 2019, baka talagang support talaga ang makuha niya sa mga Pilipino kasi sobrang agree talaga lahat na parang it's okay kung manalo si Federica kasi iba yung dating ni Federica, sobrang sweet yung beauty. Oo, gano'n. Tapos ang galing pa. Wala na, hindi na sila nakakuha ng kasing level ni Federica. So lahat na pinadala nila, yes, modela, matangkad, pero ligwak, charot. So ngayon, syempre, pukpok talaga tong ang Indonesia dahil nga syempre na-pressured sila nung nanalo sila ng Miss Supranational. Ang goal nga ng Indonesia ngayon, makuha ang lahat ng corona sa international pageant. O, di ba, ganun lang sila kaambisyosa. Talagang gusto nila mapag-usapan ng todo-todo para mabigyan talaga sila ng highlights at natawag silang powerhouse. So yun yung gusto nilang patunayan, na gusto nila talaga mag-dominant sila ngayong taon na to sa pageant. Kaya talagang kinikilatis nila yung mga kandidata nila na ipapanalo at ilalaban nila sa international pageant. So naka 1 point na nga daw sila. Ang pinupush nga nila sana yung Miss Charm. Kaya lang sa Miss Charm walang nangyari, di ba? So medyo naurong. So boto-boto sila. Sila ngayon nangunguna sa botohan. Milya-milya talaga yung binoto nila eh. So yon, so sayang yung boto nila. So sa susunod na taon na. And then, sumunod ngayon, ang pinupush nila yung kandidata naman nila sa Miss Cosmo. At ngayon, nandito nga may screening na ang Miss Universe, talaga naman tutok na tutok sila. So ako para sa akin, so okay lang naman kung sinong mananalong Miss Universe Indonesia kasi parang feeling ko naman sa apat na nakita natin, parang si Vina lang yung masasabi ko na medyo pag itong inilaban nyo sa Miss Universe, aarangkada kayo sa semifinals. Yung the rest parang hindi. Charot. Di ba? So, yung mga mga front runner nila, pakitang gilas talaga eh. Yung alam mo yun, yung parang gusto nila ipakita sa lahat na hoy, magagaling din ng Indonesia at meron din mga beauty queen na alam mo yun, na papalo dito at sumasabay. So medyo mahihirapan siyang humabol kay Philippines saka kay tawag dito, kay Philippines, kay Thailand. Parang feeling ko mahihirapan humabol tong Indonesia. Pero kung ipapanalo nila si Vina, medyo parang feeling ko pasok sila doon sa laro, 'di ba? So 'yan. Kasi kailangan maging wise din sila eh. Huwag silang magpakabulag doon sa ay ang galing-galing mag-English pero pagdating naman sa performance walay naman. Kasi parang feeling ko noong nakaraang taon, ganun yung kinuha nilang kandidata. Medyo hirap pagdating sa performance. Yes, magaling ng kumuda, 'di ba? Dapat may beauty talaga. Ayan, si Vina, complete package eh. Nakakapagsalita, miski papano, kayang mag-deliver. Tapos, yung beauty niya, charismatic, and then maganda yung kulay, magandang damitan. So, pasok sa banga, di ba? Pero yung the rest, ay nako, nakakaloka, parang may hirapan pa silang damitan yan. Charot. So, yun. So, good luck sa Indonesia.
At good luck kung makuha nga nila yung corona sa international pageant na inaasam nila. And then, sana makakuha sila ng kandidata na, alam mo yung pasok sa banga. So yun, wag masyadong push na push Indonesia. Lumagay lang kayo doon sa i-enjoy lang ninyo. Malay ninyo, di ba? Makakuha uli kayo ng corona at masabi ninyo, we did it, Indonesia. So, yan. So, nakakaloka. Nawindang talaga ako na masyadong push na push ang Indonesia ngayon sa laban nila pagdating sa international pageant. So, wala namang masama. Kaya nga sila nandiyan dyan kasi lumalaban Pero huwag masyadong bilib sa Indonesia. Hindi lahat ng kandidata ninyo ay kagandahan. Charot. So, yun. Nakakaloka. Yung pambato nga nila sa Miss Charm, parang kala mo si Cindy Lauper, charot. Anyway, good luck sa Indonesia and laban lang, malay mo, you did it, di ba? So, yun. Kayo ba guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga front runner ngayon na lumalaban sa Miss Universe Indonesia? Tingin nyo, malalakas nga ba talaga sila? Sino ang nabebetan ninyo sa kanila? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yan. So, guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, subscribe na. So, yan. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.